الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid, ito ay hinggil sa kadelikaduhan o panganib ng mga taong nag-iiwan ng sala o pagdarasan. Sa kabila ng Islam ay nagpaliwanag at nagpaabot sa atin ng ilan sa mga kagandahan, kabutihan at gantimpala na makukuha ng isang alipin kapag pinangalagaan niya ang kanyang pagdarasal. Gayon din, isinagawa niya ito sa tamang oras, sa pamamaraan na ipinag-utos sa kanya ng Allah at sa paraan na ipinag-utos ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ng Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala sa atin, nagbigay ng warning sa mga taong naging pabaya sa kanilang pagtatayo ng pagdarasal o ang tinatawag na salat. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang salat na inubliga sa atin ng Allah, ruknun min arkanil Islam. Ito ay haligi mula sa mga haligi ng relihiyong Islam, na kung saan kapag ang isang alipin ng Allah ay umabot na sa hustong gulang o aqil baligh, ay nararapat na siyang magtayo ng salat. Kung sa mga kalalakihan ay nararapat nilang itayo ito sa masjid ma'al jama'ah, na sama-sama. Bakit ba ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbigay sila o nagtahdhir sa atin ng khutura, ay nagbigay babala sa atin ng kadelikaduhan ng mga taong nagiiwan ng pagdarasal, nang sa gayon ay mag-iltizam, mag-istiqama, maging matuwid ang isang mananampalataya, nang sa gayon gampanan niya ito at kanyang pagsumikapan na isagawa ang ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbanggit tayo ng ilan sa mga panganib o kadelikaduhan ng mga taong nagiiwan o kaya naman ay nagiging pabaya, at tahawun at taghaful fi ada'i salat, pagiging pabaya sa pagtatayo ng pagdarasal. Una-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anna tarka as-salat zanbun min adh-dhunub o zanbun min kaba'ir adh-dhunub. Ang pag-iiwan ng pagdarasal, kabilang ito sa mga major sins, hindi saghair, bagkus kabair. Hindi maliit na kasalanan, bagkus ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito rin ay nagpapawalang bisa ng pagkamuslim ng isang alipin ng Allah. Ibig sabihin nun, ito ay naglalabas sa isang alipin ng Allah kapag iniwan niya ang pagtatayo ng pagdarasal amdan ng sinasadya niya. At ang sala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay palatandaan ng isang mananampalataya. Okay, kapag nakikita natin ang isang tao nagsasala,
mustaqim sa kanyang sala, ito ay palatandaan na siya ay isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Itayo niyo, sabi niya, ang pagdarasal. Wa la takunu minal mushrikin. At huwag niyong hayaan, sabi ng Allah, na mapabilang kayo sa mga taong mushrikun. Sino sila? Sila yung mga taong nagtatambal sa Allah. Sila yung mga hindi nagtatayo ng pagdarasal sa Allah. O kaya naman nagtatayo sila ng pagdarasal pero hindi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus inaalay nila sa kanilang mga sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pag-iwan ng sala sifatun min sifatil munafiqin. Ang pag-iwan ng sala, ito ay katangian, kabilang sa katangian ng mga taong mga munafiqun. Sino yung mga munafiqun? Mga taong hipokrito, mga taong mapagkunwari. Zahiruhum, yung lantaran na nagpapakita nila sa kanilang sarili, annahum muslim, yung pinapakita nila ng lantaran, mga Muslim sila. Pero deep inside, yung sa puso nila, hindi sila mga Muslim. Ginagawa nila yon, hindi alang-alang sa Allah. Hindi alang-alang para sa Allah. Hindi alang-alang para magkamit ng gantimpala mula sa Allah. At sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga munafikun, saan sila ilalagay na Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno? Fi darkil asfali minan nar. Iyadhan billah. Saan sila ilalagay na Allah? Sa pinaka-kailaliman ng impyerno. Subhanallah. Hindi lang sila sa impyerno, bagkus doon sa pinaka-ilalim. Hindi ba't, kung dito sa mundo, yung apoy, kung nagpalingas tayo, nagsindi tayo ng panggatong, hindi ba't yung pinaka-ilalim nun, yun yung pinaka-mainit, di ba? Kaysa doon kung doon lang sa paligid niya. Okay? Subhanallah. Ito yung ilan sa mga panganib. Kung ayaw mong mapabilang sa katangian, o matawag na kabilang sa mga munafiqun, ay huwag mong iiwan ang pagdarasal nito. Alam niyo ba ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay naghihingalo, ano ang sinabi niya? As-salah. As-salah. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang bilin niya sa atin, as-salah, ang pagdarasal. Subhanallah. Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakatangian ng mga munafiqun, kabilang sa kanilang mga sifa, kapag sila ay nagtatayo ng pagdarasal, sila ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qamu ila salati qamu kusala, kaslan. Sila ay mga tamad kapag sila ay magtayo ng pagdarasal. Kapag sila ay magtatayo ng pagdarasal, hindi sila tatayo ng tuwid. Wala yung focus nila sa kanilang pagdarasal. Tamad sila magbasa. Tamad sila makinig kung ano yung binabasa ng imam. Ang importante sa kanila, magtayo doon, makapunta ng masjid, yun lang. Khalas. Pero hindi nila isinasagawa kung ano yung dapat isagawa. Yung mga sunna ng salah, hindi nila pinapansin. Yung mga wajibat ng sala, hindi nila pinapansin. Yung rukun ng sala, kapag sila ay magruko lang sila pero hindi nila inaayos yung sulb nila, yung likuran nila. Tingin ng tingin kung saan. Ganon din sa pagsujud nila. Hindi nila inaayos yung kanilang pagsujud. Yung a'udhum, yung 7 bahagi ng katawan, hindi nila sinisikap na ito ay malapat sa pinagsusujuran. Bagkos, anong ginagawa ng iba? Nilalapat pati yung braso, yung paa inaangat, sige kagalaw, at marami pang iba.
Ito ay palatandaan ng mga munafiqun, mga taong hipokrito, mga taong mapagkunwari. Hindi nila isinasagawa yung kanilang sala, hindi nila sinasagawa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasagawa nila para lang masabi na sila ay mga Muslim, pero ang katotohanan, sila ay mga munafiqun, sila ay mga taong mapagkunwari. At alam nyo, ang sala sa mga taong mga munafiqun, lalo na sa salatul fajr, hirap na hirap silang bumangon. Napakabigat ng kanilang mga sarili. Napakabigat ng kanilang matang imulat. Narinig na yung awan, hayya ala salah. Alas, masarap matulog. Naka-aircon pa, kumot pa. Mamaya na ako magsala. Malamig ang tubig, mamaya na ako magsala. Kabilang yan sa mga palatandaan ng mga munafiqun. Sa salatul asr at lalo na sa salatul isha, athqal ala al-munafiqin, yung sala ng isha. Salatul asr ganun din. Mabigat sa kanila. Kaya tayo, alam natin, mabigat mag-iltizam, magsala ng salawatul khams. Pero sikapin natin sa abot ng ating makakaya na ito ay maisagawa natin, insyaAllah ta'ala. Okay? Kabilang din doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pag-iiwan ng pagdarasal ay magiging dahilan para tayo ay malunod sa shahawat. Alam niyo yung shahawat? Yung sariling pagnanasa. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ang taong nagtatayo ng pagdarasal, laging nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasagawa niya ito kama amara bihi ash-shari'. Kung paano niya, sinasagawa niya kung paano ito inutos sa kanya ng Islam, ito ay magsisilbing magpipigil sa kanya mula sa paggawa ng kasalanan. Samantala kapag iniwan mo ito, ikaw ay malulunod ka sa paggawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Shahawat. Tingnan mo, sino ba yung kalimitang nakakagawa ng malaking karumal-dumal na kasalanan? Mga nagsasala ba o hindi? Karamihan hindi. Bagkus yung iba sa kanila, mudminul khamar. Yung mga naglalaklak ng inuming nakakalango. Gumagamit ng mga iba't ibang uri ng gamot na ipinagbabawal. Karamihan sa kanila. Hindi lang karamihan, bagkus lahat sila ay hindi nagsasala. Kung nagsasala man, katulad ng mga katangian lang ng mga munafiqun. Okay? Kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan lang sa mga panganib ng pag-iiwan ng sala. Tayo, karamihan sa atin balik Islam. Kaya't sikapin natin, insyaAllah ta'ala, na maisagawa natin ito, insyaAllah. At lagi lang natin tandaan na yung sala, yung gantimpala na ibibigay sa atin ng Allah ay yung kanyang, yung Jannah, arduha. Yung kanyang gantimpala ay